Magandang hapon sa inyong lahat! Welcome to SWOC! Hello, I'm Brother Joel. I'm a Salesian of Don Bosco. Idol ko si Don Bosco, ang ama at guro ng mga kabataan. Hi mga ka-SWOC! Ako si Ruth mula sa Don Bosco Youth Center, Tondo. Mga ka-SWOC! Ako naman si Adrian, isang alumnus ng Don Bosco Makati, dating aspirant ng Don Bosco Canlubang. Linggo-linggo, Sabado, pwede tayo tumambay dito at magkwekwentuhan lang tayo. Pero sandali, baka nagtataka kayo, bakit nga ba SWOC? Pero nandito ako sa harapan pero hindi ko alam, bakit nga ba Brads? Actually, SWOC means Salesian Walk. Ito yung lakad ng mga Salesiano papunta sa mga kabataan kung nasaan man sila. Gayon pala. Okay, I see. Naalala ko kasi dati, pili ko Ruth. Pili ko Ruth, masyado ako na-excited. Kasi sobrang ganado ako sa ating first episode. Ganado ba kayo sa ating first episode? Sobra. Excited. So, Gagamitin talaga natin yung mga Salesiano, kaya meron tayo. yun nga. So kasi nga naalala ko nga dati, Ruth, pili ko naalala mo rin, dati, kung nasan man tayo sa Don Bosco City, kahit anong mga school yan, parish, or ano, nandun din yung mga Salesiano, nasa classroom, nasa basketball court, nasa canteen, sa Abindong, chapel. Siyempre nandun yung mga Salesians. Na kahit anong ginagawa ng mga kabataan, andun yung mga Salesiano. Kita mo lang si Brother Joel, di ba? Dito lang tayo, nakasofa lang tayo, tapos Diba? Alam niyo ba, habang nag-a-assist kami, sinabi niyo mga lugar, marami nagsasabi na, Brads, ba't ang bilis yung maglakad? Ba't lagi kayo nagmamadali? Ba't hindi namin kayo mahabol? Kasi, sana lahat mahabol. ay! Ang gusto kasi ng mga Salesiano, lahat mapuntahan. Gusto namin, lahat ng mga kabataan, mapuntahan kung nasan man sila. Kaya, mabilis kami maglakad kasi given the time, hindi namin kayo maabot lahat. Para lahat talaga ng kabataan, mapuntahan ng mga Salesiano doon sa center. At dahil doon nga talaga, makikita natin yung pagiging Salesiano. Kung saan mga kabataan, kung ano yung ginagawa nila, nag-aaral, naglalaro, kumakain, lahat. Nandun yung mga Salesian. At yun yung tinatawag na Salesian Assistant. Grabe, yun pala. Bord, paglalakad, kasama ang Salesiano pala, ang SWOC. So sa mga viewers natin dyan, kaya kami nandito. Kahit nakaupo kami, sasamahan namin kayong maglakad. Kasi kaya hindi man tayo magkakasama physically, ito na ang chance para makita-kita man lang tayo. Okay? So, grabe. Bago ko makalimutan, Happy New Year sa inyong lahat. Happy New Year! 2021 it is! So, grabe, panibagong taon na naman. Ang bilis, no? Sobra. Pero alam na naman din lahat na kakaiba yung mga nangyari the past year. At ngayon, magsisimula tayo ng 2021 na it's been a year since the pandemic started. And marami na nagbago since 2020. New Year, new me na nga. So, iba talaga yung panahon ngayon. Alam niyo, dahil sa New Year, hindi lang dapat sana bago yung taon. Sana naririnig na natin madalas yung new and better normal. So dahil meron tayong New Year, sana meron din tayong better year ahead of us. Yung tanggap na natin yung kalagayan natin, no? Na sumusunod tayo sa mga protocols, sa mga rules, kila mama at papa, sa mga teachers natin, sa mga nakakatanda sa atin, sa mga police, mga teachers natin, sa mga online classes natin. Yung mga bago nating sitwasyon, sana may natututunan na tayo itong recent mga pandemic na naka-quarantine tayo. Yun nga na, Brad, speaking ng protocols, kailangan susunod natin yung, pag kailangan labas tayo, susunod natin yung pagsuot ng face mask, ng face shield, paghuhugas ng kamay, paglaging pag-aalcohol. And matinding pinaka-point yung pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Sa lahat, sa ating lahat. Isa nga sa mga nagbago dahil sa pandemic is that dahil iniiwasan natin yung transmission ng virus, nag-shift tayo to online. So, naging online yung karamihan ng mga bagay. At isa sa mga ito ay online classes. Si Brother Joel, nag-online class yan. Sa theology, nag-aaral kami ng online class, masakit sa likod, tsaka masakit sa mata kasi matagal kang nakaupo, marami kang ginagawang requirements, research. Kayo, ano mga experience yun ng online? Ako kasi
graduate na ako eh. So wala na ako online class. Pero work from home naman ako. So yung walk ko ngayon, walk from kama to computer, walk to kusina, kain, walk ulit sa computer, tapos walk to kama. Ganun lang din talaga eh. Yung mga student naman natin, yung mga elementary, yung mga high school, siguro yung pinaka-naman nila yung baon. Kasi sure, wala silang baon na, di ba? Pag may baon, may ipon sila. Tapos syempre, di ba, nakakagala kayo? So, yun yung mga nami-miss din siguro ng mga students na meron tayo ngayon. So katulad din ng maraming kabataan, kami rin, tayo lahat, mga teachers, anumang edad, lahat tayo nag-a-adjust, naninibago dito sa mga online things na nararanasan natin. So online shopping, online viewing, sa misa, online na din lahat, requirements sa school, lahat online na. Ay naku, sa true lang ba? Alam mo, feeling ko hindi nakakaganda tong mga online class. Nakaka-haggard siya, be! Oo, kasi sa harap ka na laptop tsaka TV. Feeling ko kahit 24 pa lang ako, parang kasing tanda ko na si Brad. Wow! Ay, sorry! Sorry! Napakatanda na ni Brad! Sorry! Pero kasi talaga minsan, kapag lagi tayo nakaupo, feeling mo, yung back pain mo, syempre, kita nyo naman, medyo nag-gain ako ng weight. Dahil nga, hindi, ganito lang ako lagi. So, yun, medyo marami nga din talaga nagbago. Pero, bago ko makalimutan yan, guys, don't forget to comment, !notify, para ma-notify kayo tuwing Sabado para magkasama-sama tayo dito. Sige, Ruth. Parang feeling ko din, lahat tayo, di ba nag-shift kasi tayo sa online, na lahat online classes, pero huwag natin kakalimutan na nahihirapan din tayo lahat sa pag-shift. And kailangan talaga mag-adjust tayo to this new and better normal. Maraming noon man, bago magsimula yung online class, ang daming hindi pagod. Mahirap kasi nga ang issue internet, baka wala silang load, walang internet sa bahay, then yung syempre nasa bahay, di ba dapat tumutulong sa bahay, baka ganun yan lang yung mga nagiging thinking ng mga tao sa bahay. And kadalasan din sa ating mga school, baka yung pag-readiness, hindi ganun. Kaya baka minsan, yun yung mga dilema or yung mga negative nung online. Yan, nung online class. Hay nako. Dahil nga sa stress sa shift to online responsibilities, nakahanap din tayo ng stress reliever. Oy, bongga yan. Hulaan ko. Yan nga. Sige, hulaan mo notes. Anong mga huli mo binili sa Lazada? Ay, naku. Sa Shopee? Ano yung pinadeliver mo sa... Magagalit yung nanay ko, mananalaman yan, dami yung ginagastos. Sa Tok. Yung minsan, may deliver. Wala akong pang iiwan ng pambayan. Ako, COD nga pala na ako nga. Pero, bago yan, sa mga viewers natin dyan, kung gusto nyo magpa-shoutout, comment nyo lang at ang protein namin na ang bahala at mamaya lang kayo isa-shoutout mga bali. Tambay lang kayo, medyo mahaba pa yung kwentuhan natin. Baka may comments din kayo, gusto nyo i-comment kung ano experiences nyo sa mga online events, online things, online experiences, online classes, online masses. Dahil according to research ngayon, halos lahat na talaga, the pandemic has changed the landscape of life, not just of business. From bricks to clicks. So lahat na tayo ngayon nasa clicking, wala na sa mga physical stores, lahat na ngayon pinipicturan para ibenta. Hindi na mahahawakan, minsan hindi na pwedeng isukat, hindi na pwedeng i-test, no? Wala nang garb fitting. Ngayon, titignan mo na lang yung size at maniniwala ka sa mga standards na siniset ng clothing, ng shoes, at ng kung ano-ano pang mga gadgets. By the way, shoutout kay Brother Jojo Valenzuela. Hi, brother! Dating apostolate na nasa Tondo, dating apostol ng Tondo. Brother, thank you sa suporta, brother. Salamat, Brads. Kayo, ano mga binili nyo recently online? Pagkain? Gadget? Minsan kapag umaga, tapos may trabaho ka, nakatamad magluto. Bibili ka na lang. Mag-grab food na lang ako. Grab food, food panda, mga Yan nga. Kaya nga dahil nga, sabi nga natin, bawal lumabas. Bawal lumabas. Sa classroom may batas? Sa classroom may batas. Ang hirap nga naman kasi talaga lumabas dati. Ang hirap mamaya ng grocery at mga kung ano-ano. Or pagkain para sa bahay. Masyado rin magastos din naman actually kung lagi tayo mag-grab o kaya Lazada. Kaya minsan sa Lazada na lang nag-online ng pag-grocery. Sabi nga ng CEO ng Lazada,
during the quarantine, pumalo ng 15 times ang frequency ng pamimili ng grocery sa kanilang site kumpara sa noong wala pang COVID. So talagang naging best friend kasi ng nating lahat, yung mga online Shopee, yung Shopee, paano ba naman? May 10, 11.7, sino na same? Oo, buti na lang walang 1-1. Walang buti na lang. Kundi ubus. Walang Yung pinapas ko ng mga bata, dahil nasa magulang, wala na. Siyempre, pinakaabangan ng lahat yung free shipping, yung voucher ng free shipping. So lahat yan talaga, pagka nakasulat na you have your voucher free shipping, so dapat gamitin mo na yun bago mag-expire. Budol na budol yung free shipping. Minsan talaga mapapabili ka dahil sa mga magic words na yun. Free shipping. Kahit minsan hindi mo kailangan, parang kailangan mo pa ng extra na na lalagyan ng damit para mapapabili kasi free shipping eh. Makakali na bumili ng mga bagay na hindi naman talaga delikado. Grabe, kung dati nag-internet lang tayo para mag-research, katulad ng ginawa natin sa mga script natin ngayon, no? Nag-research tayo para may laman yung content natin. Ngayon, nag-research tayo, nag-internet tayo, nag-internet tayo para mamili ng pagkain, ng damit, ng gadgets, para magbayad ng kuryente, magbayad ng internet, lahat na. Pagka may Gcash ka, pwede magbayad or kaya any other para basta pay bills, pwede ka sa online. So, madali talaga. Online classes, online shopping, puro online. Pero, bakit nga ba bawal lumabas? Bakit nga ba? So, ngayon, tingnan natin kung ano nga ba yung naging dahilan bakit tayo lumabas. Siyempre, ito nga, pandemic. And meron pang mga another, yung nilabas ng government, yung MCQ, GCQ. So, yun. O basta tayo nasa General Community Quarantine pa tayo. GCQ, NCR, nasa GCQ pa. So, bawal lumabas. So, maging responsable pa din tayo sa pagsuot ng face mask at saka face shield. Okay? Kasi nga, di ba dati, buti nga ngayon GCQ medyo nakakalabas na tayo with standard health protocols. Pero dati, yung unang-una, nung March 15, ECQ, Enhanced Community Quarantine, akala mo, ghost town. Kahit saan, walang tao sa labas. Pero yun nga, Brads, no? Basta maging responsable. No? No? Hindi pa nga tapos ang pandemic. So, lagi mag-alcohol, face shield, saka face mask. Yun nga, ayun yung talaga mga responsibility na natin dito sa ating better and new normal. Face mask, yun yung lagi natin tatandaan mga kaswok. Lagi tayo dapat, pag lumalabas, lagi dapat tayo merong face mask, face shield, at meron tayong laging baong alcohol. O pa-shoutout kay Brother Jojo. Alam ko si Brother Jojo laging nag-alcohol, laging nag-face shield, laging may dalang tubig at laging naka-face mask. Di ba yung mga taga-tondo rin? Uy! Hi sa ating mga Bosconia ng Dumboscoton. Sa true lang, tas kung lalabas, syempre, alam mo lumabas ka na, hindi ka na babalik, di ba? Mahirap naman yun, uuwi ka pa rin, di ba? Oo, so siguraduhin, kapag uuwi, siguraduhin, ligo agad, laman agad yung makadamit para hindi na kumalat pa sa mga mahal natin sa buhay yung virus. Sana all mahal. Wow! Ang daming nagbago! This, 2021. Daming nagbago, daming nangyari itong, ngayon 2021, 2020, daming adjustments, dahil nga nasa bahay lang tayo, panigurado na ang dami nating oras para mag-reflect, mag-isip-isip, yung tipong nagising mo, titingin ka sa bintana. Ano ba yan? Wala naman doon. Ano ba nangyayari? Anong araw na ba ngayon? Nakakalito na nga minsan. Monday pa ba? Saturday na ba? Anong pinagkaiba ng Monday sa Sunday? Anong pinagkaiba na? Parang kakalinggo lang. Linggo na ulit? Linggo agad. Diba? So, Brads, Ruth, kayo, ano yung mga na-realize or natutunan nyo this past year? Pero wait! Bago yan, baka mag-share. Sa viewers natin dyan, comment nyo naman, ano yung mga naging realization or natutunan nyo from the past year. Kailangan nyo lang gawin is exclamation point sagot space yung sagot nyo mismo para makita namin, matalinan ano yung mga sagot nyo. Tapos mamaya, susubukan namin basahin na ang ilan sa mga inyong sagot. Don't forget, exclamation point sagot space yung sagot nyo mismo. Ano yung mga napag-isip ninyo
for that year, Brad? Sagot lang kayo kasi sigurado may prize yung mapipiling sagot. No? Papadala namin sa inyo through GCash or whatever form. Basta makakatanggap kayo ng prize kapag sumagot, napili yung sagot ninyo. Ano to, pagandahan ng realization, ganun. And it's 100 pesos via GCash. What? Kung tatanungin nyo ako, kung na-realize ko nitong pandemic dahil medyo matagal tayo sa room palagi, nandun na yung classroom, nandun na lahat, minsan doon na rin nagre-research, magawa ng assignment. Naniniwala ako na all of us can be creative and innovative. Marami akong natuklasan ngayong pandemic. Marami rin akong nakita sa iba na marami silang natutunan. Ang iba natuto magluto, natuto mag-bake. Naging chef ng kanilang butter. Nag-bake ng pastries. Yan, mga ubi cheese pandesal, mga ganon. Iba nag-alaga ng pets and plants, katulad ni Brother Paulo Miguel Calderon. Ay, shout out. Nag-alaga siya kay Cody. Okay? Mga brothers, nag-alaga ng mga halaman. Marami rin talaga naging plantito at plantita dito nung pandemic. So, lumabas din talaga yung mga talent. Diba kasi parang dati, wala akong ginagawa eh. Dahil sa sobrang bored na, walang ginagawa. Mag-isip. Dati hindi dancer sa roof. Ngayon, dancer na siya. Sample naman. Ngayon, ang dami na naging trend na mga pakulo na talagang ginawa natin during nung mga nasa bahay lang tayo. Mula nung nagsimula yung Dalgona Coffee, ay bongga yun. Tuloy nyo ba yun? Napagod ako kakaano doon. Ilang beses kang nag-Dalgona Coffee? Ang isang beses na kasi napagod na ako. Nagdala ako kaso hindi naging Dalgona. Naging liquid din pa rin. Marami rin talagang sumikat during pandemic na yun, na-discover ng bawat isa sa atin na meron pala tayong talent ba sa ibang mga. True legend yung mga yan. Grabe. So mga nag-bake, naging plantito, mga naging gamers din. Grabe, dumami ang mga barista, bakers, musicians, at mga gardeners, at even farmers sa atin. Ang daming daming nating mga natutunan gawin. At walang problema dyan, guys. It's great to see na we can still discover new passions in our lives. Lalo na sa trying times na ito. Very good. Ngayon, kilalanin natin ang isang Don Bosco setting at alamin paano sila nakapag-adjust at innovate para sa new and better normal. BTR. So mga kaswok, nandito tayo ngayon sa Don Bosco Youth Center, Tondo. At kasama natin ngayon si Father Gaudencio Carandang Jr. SDB. Father GC ngayon ay ang parish priest at rector dito sa Don Bosco Youth Center, Tondo. So, good morning, Father GC, at welcome sa SWOC. Morning. So, Father GC, alam naman natin na nagkaroon tayo ng pandemya ngayon. So, nag-umpisa ito noong early March. So, sa tingin niyo po, Father, lahat tayo nahihirapan sa pandemyang ito. Ano po ba sa tingin niyo yung kinaharap ng parokya niyo ngayong pandemya? Well, una-una, katulad ng marami, naging kakaiba ang takbo ng buhay natin sa parokya. Medyo sabihin na natin na siya kasi biglang natapos. Hindi tayo handa na biglang matitigil ang mga activities. Okay lang sana kung activities lang ang natigil, pero syempre dahil nabawasan ang mga taong pwedeng makilahok, maraming nagkaroon ng lockdown, so maraming nagutom, nahirapan, at doon tayo talagang naapektuhan dahil even financially, nahirapan ang parokya. Sabi niyo po, financially nahirapan talaga yung parokya. Sa tingin niyo po, anong aspeto dito sa loob ng parokya natin yung pinaka-na-hit pero dun sa financial state? Well, yung sinasabi ko sa financial ay malaking epektor yon o malaking talaga naramdaman kasi una, yung kuryente at tubig ay hindi naman titigil. Laging merong gagasusan. Lumaki rin kasi mula nung nagkaroon ng lockdown, nagkaroon ng pagbibigay ng ayuda ang parokya. Almost 200 a day. Kinokontrol pa yon sa dami na nanghihingi. So, yung financial ay hindi lang dahil financial para sa parokya, para ito'y mapatakbo, pero financial kasi ang daming humingi ng tulong. Yung ating calamity fund ay hindi naman ganun kalaki kasi parang extra lang to sa mga nangangailangan. Pero parang mga 1 or 2 weeks lang, ubos na kaagad yung pondong pantulong. Kaya
isang malaking hamon talaga noon ang nangyari. Plus, sa mga tao, yung pagkawala ng presensya physically nila sa simbahan. Naapektuhan din sila. Namimiss nyo ba yung mga kabataan fans na nagpupunta dito sa simbahan? Oo, siyempre, nung una talagang nasanay ka, no? Minsan gusto mo wala sila kasi sobrang ingay, di ka makapahinga. Pero pagkatapos naman noon, nung nag-experience, para namang ito ba ang Don Bosco Tondo? Napakatahimik, no? Imposibleng magkaroon ng katahimikan dito, araw-araw noon, no? Pero ngayon, okay pa ng isang linggo, dalawa, pero ilang buwan, hindi mo na makita, wala. No? Sa tingin nyo po, fans, yung faith ng tao during pandemic na apektuhan din po? Lubos na naapektuhan talaga? Apektuhan kasi siyempre hindi handa ang lahat kung paano siya magsusurvive na hindi nagsisimba physically. Marami nagsasabi, Father, hindi na ako makapagkomunyon, lalo na ng mga unang panahon na talagang total lockdown. So, napakalaki ng adjustment na nagkaroon noon. Kaya, nagkaroon ng konting emptiness yung mga tao, pati sa simbahan, both physical and spiritual. Etong parish ito, kung makita natin mamaya, itutur tayo ni Father GC sa kanyang parish, dito sa St. John Bosco Parish, dito rin sa Youth Center at sa Tibet. So, okay, ready na ba tayo? Gusto niyo ba makita? So, tara na! Ang aking pangalawang tahanan. Alright, so kanina, medyo nagka-technical difficulties tayo. Ano na sinabi mo kanina, no? Ano sila? Hindi, ayun, nakita natin at nakilala kung ano yung innovation ng aming parokya. At syempre, salamat sa Don Bosco Tondo, sa pamumuno ng aming Pura Paroko, si Reverend Father GC, at ng buong community ng Don Bosco ng Tondo. At salamat din sa aming segment host na si Kuya JP. So nakilala natin ang Don Bosco Tondo at nakita natin at sinabi ni Father GC kung ano yung mga naging innovation at kung paano kami nakapag-adjust during pandemic. Oh, kita-kita nga naman natin kung paano ginawa ng paraan ng Don Bosco Tondo para matulungan at magabayan ng mga tao sa mga nangyari the past year. Alam ko na tayo rin, meron tayong mga personal stories, personal struggles and triumphs na kung saan tinulungan natin yung sarili natin at tinulungan din natin yung iba para makaahon at makabangon in times of pandemic. Kaya maraming salamat kay Father GC dahil sigurado ako marami silang natulungan sa Tondo, no, sa community ng Tondo, kung saan marami silang napagbigyan ng tulong, ng ayuda, at higit pa doon yung pananalangin, yung pag-asa na ibinigay niya sa tao na hindi mawawala during the time of pandemic. Nabanggit nga ni Father GC kanina na better days will come and we should be hopeful for these days na makakabangon na tayo. Yan, totoo. At sabi nga nila, New Year, o di ba? Pag New Year, mga ganyan yan, and new me. So, para magkaroon ng better day, so tingin ko, kailangan din natin na maging better mismo sa ating sarili. At, yun, dapat mag-look forward tayo sa better. Lalo na ngayon, na dahil hindi na nga tayo yung dati na new me. Ngayon kasi, meron na better. So, dapat mas maging better tayo ngayong taon na to. So, kayo, Brother Adrian, baka meron kayong mga New Year's resolution na ngayong 2021. Pero bago yan, kanina kung kinoment ninyo yung mga napag-isip ninyo for the past year, ngayon naman, i-comment naman ninyo ano yung mga naging New Year's resolution. Oh. So, once again, comment exclamation point sagot, tapos space is sagutin nyo. Pipili kayo mamaya ano yung pinaka-okay sa either, sa isa lang, so isa lang guys ha, either sa resolutions or sa mga realizations. So, pili kami from either, so one lang from either of the topics. Pero, huwag kayo mawala ng pag-asa guys. Comment nyo lang, share the blessings that you have received and have thought of for the past year. So,
Sharon, wow! Shawarma rice. Kay Father Toto, maraming salamat sa pag-nood na ating first episode ng SWOC. Alright. So, Gabriel, anong may New Year's resolution ka na ba dyan? New Year's resolution ko, more time for study. And katulad ni Father Toto, na idol ko sa kanyang apostolate, sa track ni Pag, sa Mayapa. May meron din Father Toto na vlog, yung totoong balita. Totoong balita. Hindi ko makalimutan yung every gising is a blessing. Father Toto yan, guys. Father Toto yan. So more time for apostolate, more time for my family, and more time for community. Oo. So, ikaw? Ako? Ano yung New Year's resolution mo? Ano yung New Year's resolution mo? feeling ko, yung New Year's resolution ko, to think more before I act or do things. Kasi feeling ko, itong past year, iniisip lang natin yung, kasi nga naman nagka-pandemic, and we don't blame anyone for that, for prioritizing themselves. Kasi, at the end of the day, you also need to prioritize yourself. Pero minsan, baka masyado na tayong caught up in our own world, na we're not able to think of others. So, feeling ko next time, yun yung, for this year, 2021, yun yung New Year's resolution ko na, I think more muna before I say or do anything to make sure ano ba yung mga effect niya sa akin at sa mga tao sa paligid ko. Adrian, itong past months ba, hindi ka ba na-stress? Paano mo natulungan yung sarili mo para makapag-relax? Ay! Yes! Brads, dako! As the past months, ang mga ganap ko lang, Brads, pag-agising ko, syempre cellphone ko hawak ko agad. Nako! Ayan na! Nako! Call of Duty! Ganito na yung hawak mo kaagad, hindi ganun. Oo! Ganyan na! Hawak na agad! Oo! Game agad! Medyo may muta-muta pa siya. Kaya pa kasi bagong gising pa lang. Ready na ako! Maglaro na kung ano-ano pang mobile games. Yeah, actually, speaking of mobile games, natuto akong mag-mobile games. Actually, last week lang, natuto akong mag-mobile legends. Ay! Wow! Alam mo, sabi ko doon, Ibang klase. ayoko maglaro ng mobile legends kasi baka lagi ka mag-cellphone. And last week, sabi nila, maglaro ka ng mobile legends. O sige, download mo sa cellphone ko yung mobile legends. Ayan na! Marupok si Ruth. Anong rank mo na, Ruth? Elite 2? Ayan! At least, di ba? At least. Ayan. Sama nyo na si Ruth sa team nyo pagka ano. Oy, pagka may kay... Hindi, joke lang. Ayun nga, Brad. So, kaya nga, for this past year, nagsimula rin ako mag-stream ng iba't ibang mobile games at iba't ibang PC games sa Facebook. And, syempre, hindi lang naman puro, syempre, as a gamer, as a gamer, may mga inaabangan din akong games na gusto ko pag malaro this coming 2021. At yung iba nga, na-release na. Tulad no Assassin's Creed Valhalla, pati yung Cyberpunk 2077. So, ayun. Pero feeling ko, syempre, hindi naman tayo magpapaka-focus lang sa mga laro, di ba? So yun, maliban sa mga bagong laro, syempre pagka bagong taon, mayroong nilalabas na color of the year. So yung color palette na ating year ngayong taon ay Yellow something. Ano ba yung color palette natin? Yung color palette ata natin is Agent Teal. Agent Teal. Agent Teal at Illuminating gray. Illuminating na siya na parang bright yellow. As in, parang gano'n, nabiliwanag. Ayan. And yung next, yung ultimate gray. Yung pala yung ultimate gray. So yun yung mga ating sinasabi nila na ano yun? Trend. Color trend. Color palette. Color palette. Ano ba? Good luck na. Yun. Sa mga viewers natin dyan, shout out nga pala kay Hubert Bagtas, kay Keith Ignacio, kay Paul Favor, at kay Brother Luke Maluluy. Salamat sa pag-tambay sa ating stream, sa ating live. For our third question, na pwede nyo rin isagot, basta huwag nyo kalimutan yung exclamation point, sagot, then space. Mismong sagot nyo. Ang tanong ay, what are you looking forward to this year? Ano yung inaabangan nyo ngayong taon? Comment down below, sagot, exclamation, ayun, sabi nga nito, ulit ako, exclamation point, sagot, space, your answer.
galingan nyo ang pagsagot dahil meron kayong 100 pesos via GCash. Tingnan natin kung sino ang mananalo. So, wait Pwede ba ako sumali doon? Baka naman. Joke lang. Pero gusto ko balikan natin ano yung mga inaabangan. bago natin muna sa mga aabangan pa, balikan muna natin yung mga realizations kayo. So, sabi kanina ng Bispo Maria, gusto daw nilang makontento sa kung anong meron ka sa buhay. Sa true lang, kasi marirealize mo na, ay, ito lang, kasi nasa bahay ka lang, ito, hindi ka gumagalaw, ito lang talaga yung maaasahan. Dapat ma-appreciate mo yung mga bagay na meron. True. At sabi pa ni Ma'am Alda Sumbingo, shoutout po sa'yo Ma'am Alda, sabi sa pagnood, I realized that to be resilient, self-care is important. Yeah. Actually, no, kahit yung self-care talaga yung pinaka. Sabi nga, bago mo, ang dapat mong unahin ay yung sarili mo. True. Yeah. So, yun yung mga na-realize nila. Bago tayo sa akabangan pa, Brad, magbasa naman tayo ng mga New Year's resolution nila. New Year's resolution ni Pao Favor Hey, Pao. is to be even closer to God and continue his active service kay God, no? Good. Through the Eucharist. Okay, through the Eucharist. Okay, through serving in the Eucharist. So, pag-serve pa rin yung New Year's resolution. Grabing makaka-touch naman yun. Nasa Salesian, nalaman ko isang kabataan gustong maglingkod sa Panginoon. Pao Favor, baka gusto mong pumasok ng seminaryo. Pwede. Nandito si Brother Joel. Pwede siyang i-chat kung gusto mong, yeah. Si Father Jay sa Boktok. Sa Boktok, Manood ko ng yeah. Boktok. Pa-plug na rin namin ng Boktok. Sir, Woktok, Father Jay. linggo-linggo din ang Woktok. Yan. Saturday. Saturday ng gabi. Nagabi. Mamaya. Yeah, mamaya. Ako, like nyo na rin yung page Pagka gusto mong pumasok ng seminaryo, nag-message ka lang kay Father J. David o kaya sa kahit na sinong salisyano Dito, sa kilala page mo. mismo ng Sa swap. page mismo ng swap. At pwede kang makapasok sa seminaryo. So actually, may Boktok din ngayon. Kagabi, may Boktok din sila. So may mga kabataan na kasama nila sa Boktok. Kausap ni Father J. David. So, yun yung mga naging realization at resolution ng ibang tao. So, ngayon, ano yung mga inaabang? Ikaw, ano yung inaabangan mo? Ako pag January, kasi syempre January Don Bosco month yan. Salisyano eh. Excited ako kapag January na. No, kasi may perya, nandyan yung mga rides. nandyan Saya yung nga mga pag ano, no? Pag maraming day events. meets, no? Sa school. Nakaka-miss din pala yung mga activities. So true. Yung mga Ngayon, fiesta. sa kwarto lang tayo, sa bahay lang. May virtual feast day. Online na lahat. Pero sakto rin na sa bagong taon na to, 2021, na ito ay ang pagsalubong natin ng 500 years of Catholicism sa ating bansa. Sana proud sa akin yung kasi teacher ko ng mga bata ako. Alam ko kayo. Grabe, ang dami pala talaga aabangan this year. Pero pahapyaw pa lang ang mga ito. Sa viewers natin dyan, kamusta kayo? Sa mga nanonood dyan, shoutout sa inyo! Maraming salamat sa pagnood sa ating first episode na Moved by Hope. At ito na nga, tingnan natin ano pa yung mga dapat mas kilalanin natin muli yung Don Bosco Youth Center Tondo. At ito na nga, roll VTR! Father GC sa parish. So tara na, sunod kayo sa amin. So ito yung aming parish office, si Ninya, ang aming parish secretary, ang gumagawa ng lahat, overall, parang siya rin ang HR namin. Siya nag-oversee ng lahat ng trabaho ng mga kasama niya. So ngayon, so pupunta tayo sa meditation garden para ipakita yung ginawa nilang landscape doon. Actually, nakita ko na siya kanina. Tapos pupunta na natin para si Father GC ang mag-explain kung ano yun. So ito yung meditation garden dito sa Don Bosco Tondo. Tapos nakita nyo naman maraming rebulto. Yung mga ginagamit din to pag may fiesta, pag special occasions din. So eto, pasok kayo. Tara. Tingnan natin.
So ito ay dating bodega rin lang ng mga gamit, no? May nag-sponsor, ni-renovate para maging meditation garden, no? Medyo naapektuhan siya nung panahon ng pandemic dahil hindi na-maintain ng ayos, hindi nakabalik yung nagla-landscape, no? Ngayon, nire-revive namin at nakakuha naman ako ng sponsor para sa ilaw. So sa gabi, may light effects to, no? Ang idea nito ay makapagdasal dito sa ating mahal na Birhen at siyempre sa ating Panginoong Hesus. Kaya meron ding area doon for prayer, no? So ngayon, hindi masyado natatambayan, pero dinadaanan lang nila sandali. Pero dati talagang may mga sumasadyang mga tao rito para magdasal at magnilay. Actually, Fads, maganda yung nature ng mga bulaklak-bulaklak, di ba? Ay, at saka yung mga halaman-halaman din. Very nature-friendly at saka makakapag-meditate ka talaga dito sa meditation garden. At saka talagang meron ng matagal na mga puno na nandito na dati pa. Kaya pinapaganda na lang. At katulad na sabi ko, medyo na-apekto ng panahon ng pandemic. Pero ngayon ay unti-unting binabalik ulit, inaayos. Isa pang trivia, lahat ng puno dito sa Don Bosco, hindi pa pinuputol simula pa nung una. So lahat parang binabawasan lang nila pero never pinutol yung puno kasi isa yun sa napaka-laking ambag dito sa Don Bosco pagdating sa ano. Kasi ang ganda lang lugar, yung ambience. No? Bagong renovate din to, inabot ng pandemic, medyo na-delay ang tapos kasi dapat by summer ready na siya. So nung nagka-pandemic, tigil at ngayon lang natapos, no? Siguro mga August na. No? Kaya mapapansin nyo, hindi pa siya fully functional as it is kasi nga dahil wala pang masyadong youth activities. No? So ito ay para sa kwarto ng mga katekista. Tapos ito ang rondalya. So ito, rondalya room daw ang tawag dito kasi meron silang mga gamit. So dito na sila nagpa-practice. Ito nasabi ko sa inyo dahil renovated, kaya customized na ang lahat para maayos. No? Lagayin ng mga bandurya. Yan. Ito, magugulat kayo. Ito ang aming parokya. Itong parokya na may tinatawag na ballet room. So makikita nyo, meron silang drone ba ito? Drone. Yeah. Ceiling fan, no? Ano siya? Makapal na glass kasi ito ilalagyan pa ng salamin, no? Kasi ito ay talagang gagawin as ballet room, no? Bali pa, function room nyo din to. Sa ngayon, no? Ito ang ginagamit dahil tayo ay nasa pandemic, social distancing, so ito ay nagagamit pag may kainan, no? Pamerienda, mapamiting. So, kaya habang hindi siya nagagamit as ballet room, nag-function siya as a multi-purpose room lalo sa mga meetings. No? Kasi well-ventilated, no? Tamang-tama para sa ating pandemic na ito. Eto, nandito tayo ngayon sa simbahan ng Don Bosco. So, ito yung, nakita niyo to na ganito kalawak yung simbahan ng Don Bosco sa loob. So, kung titignan niyo sa labas, medyo maliit lang siya, pero yung space na sinasakop niya, malaki. Hindi man ganun kalapad, pero malaki at maraming tao yung nagkakaroon, malaki yung capacity ng simbahan. So, makikita natin dito yung statue ni Mary, tapos meron silang Belen, gawang Belen. Ito, yung gawang Belen. Meron silang artist, no? Sila nag-design yan lahat, nag-conceptualize. So dito, ito yung tabernacle nila. Dito nagmisa. Maganda yung advent nila. Parang masarap gayahin dun sa kabila. So kung makita natin yung buong simbahan, napupuno talaga siya ng parol. So marami talagang parokyano ng Don Bosco yung nagdo-donate. Donate sila bukal sa puso nila yung pagdo-donate nila. Yun At ayun na nga! Kung nakita natin kung
Ayun nga pala. Nakita ninyo, no? Oo. Kung paano, habang this pandemic yan, hindi nakakalimutan ng mga salisya namin. Napagandahin pa lalo yung aming setting, yung aming mga facility. Doon, lalo na yung sa garden, may mga koi fish pa doon sa pond. Tapos, yung aming youth area, so yan, during pandemic yan, inaayos yung youth area. Para pagbalik ng mga kabataan, may mga gamit na. Lalo na yung rondalli room, kung makikita nyo, yung mga bandurya, nakalagay na maayos, yung drum set, nandun. Then yung aming bally room. Bally room tawag namin doon na pwede rin siyang pag-meetingan, pag may mga meeting wala ng meeting, pwede na doon. At sobrang napaganda sa tulong ng mga Salesiano and mga benefactors yung aming youth area. Nakita rin, pati sa simbahan, inayos din yun. Actually, pag may mga, di ba, online mass, meron ng physical mass. So before and after, laging minimit yun para at least pagbabago yung mga magsisimba, nanilinis, or nasa-sanitize yung aming simbahan. Ayan, maraming salamat ulit kay Father GC at kay JJ sa pag-tour sa amin. Sa Don Bosco Tondo, sa Youth Center, sa parish, sa simbahan mismo. Maraming salamat. Shoutout din sa inyo. Shoutout nga rin po pala ulit kay Kuya Luke. Salamat sa pag-share ng marami sa ating stream, sa paghaka ng mga kaswok sa ating first episode. Bago tayo magbuon sa next section, magbasa mo tayo itong mga sagot kanina. So, sabi ni Ryan Kina, isa sa mga inaabangan na New Year's resolution niya is looking forward sa growth. Kasama yung mga taong nakikilala niya along the way na nag-motivate. So, yun yung mga inaabangan niya for this 2021 na yung growth niya as a person. Tama nga naman na we should always look for ways to improve ourselves. Not just ourselves, but even the people around. Sama-sama tayong aangat. Yeah. Si Aiza din, sabi niya gusto niya maging responsible leader ngayong 2021. Oh, maganda to, Brad, kasi diba during this pandemic, may mga youth center talaga na hindi naman nagkita-kita. Then online na rin yung mga meeting. So this better normal, nakikita mo na dahil nga last year, hindi naman na ganun nag-work yung mga oratory. This better normal, mas napupush sila maging responsible leader sa mga kapwa. Sir, responsible and innovative with this. Sabi ni Keith Jalen de la Cruz, Keith, salamat sa pagnood. Si Jesus, ang aking kaibigan dito sa mundong puno ng kapaitan. Lagi niya akong binibigyan ng kaligayahan. Nilalayo pa ako sa kasamaan. Amen. Grabe, Keith. Sana sobrang fruitful ng iyong 2021. At guys, hindi pa tapos ang ating tour sa Don Bosco Tondo. Meron pa tayong third and last video. At after ng video na ito, mamimili na tayo ng ating winners sa ating mga paporte na. Don't forget, pwede pa kayo ata humabol. Comment, exclamation point, sagot, space, yung sagot yung mismo. So ano ba, pwede mo tanong na sagutin? Ano yung mga natutunan mo this past 2020? Ano ang year's resolution mo for 2021? At ano pa ang aabangan mo for this year? What are you hopeful for this year? Kasi nga, parang kanina, ang babalikan lang natin, ang strena ng Salesian Society is Moved by Hope. Moved by Hope. Yan ang sinet na strena ni Father Angel Artime, ang ating Rector Major. Grabe. At syempre, sabi ko, di pa tayo tapos ng Bosco Tondo. Iikutin pa natin, maglalakad pa tayo, lilibutin pa natin. Video number 3, roll! BTR! Let's get it! So kanina, Fads, natanong ko sa inyo sa labas kanina na yung mga hamon ng parokya na nangyari. Maraming naging hamon, hindi lang financially, spiritually, physically din, and lalo na yung mentally. Fads, sa tingin nyo, paano nyo natugunan yung hamon na yun? Una sa lahat, naging very clear para sa akin sa panahong mula nang simula itong pandemic hanggang ngayon, it's all by God's grace. No? Kasi talagang may pangamba. Nung una nga, katulad sabi ko kanina, 1-2 linggo pa lang, ubos na yung pondo, tas ang daming mga taong nangihingi. Tapos dumating yung programa ng Caritas na pagbibigay ng gift check, no? At I'm proud to say, no, tayo kami ang pinakamataas ang nabigyan, no? 27 million
ang nilabas na gift check, no? That means nabigyan ng tagwa 1,000 gift check sila at nabigyan ng 27,000 families, no? At together with that, no, yung sa school natin, sa Tibet Center, sa tulong naman ng Jollibee ay nagbigay ng mga food packs, no? Ilang libo rin yun na nabigyan. No? Tapos, ang pinakamaganda rito ay, yun nga, nung naubos yung pera, ang tanong ko sarili ko, paano masusustain to? Ang dami nangangailangan, ang daming nagme-message sa amin sa Facebook page. Kaya sabi ko, subukan kong manghingi sa mga kaibigan, kakilala, sa Facebook friends, or sa mga ka-chat ko o ka-text, sinubukan ko, no? At ang nakakatuwa rito, yung response sa mga tao, no? Either kilala ko o pinakilala sa akin, friends of friends, at pati yung sa Facebook page namin, nabasa lang nila, napanood nila, tumulong, no? So umabot na more or less 4 to 5 million, no? Ang nakolekta namin mula cash hanggang in kind, no? At kahit mga bigas dumating, no? 20, 30 hanggang may nagbigay pa 100 sacks of rice, no? So magandang bagay yun, no? Napatuloy kapag bigay rin kami ng gatas at diapers at groceries. Kasi noong mga panahon yon, ang mga nanay nahirapan sila mag-provide ng gatas at diapers sa kanilang mga anak. At pagkatapos nun, siyempre, pinagtibay namin ang Social Com Ministry o SOCOM Ministry, no, ng parokya para ito ang maging koneksyon namin, no? So, yung sabi natin pang spiritual, no, bago kami magbigay ng ayuda, may konting talk para sa kanila, no, at encouragement kasi nga yung mental health na apektuhan na. Gumawa kami ng iba't ibang programa rin. Meron kaming tea time with the Salesians, no, kung saan kami binivideohan, nagpipresent ng konting insights sa kanila. Ganun din yung faith explain, no, parang katekismo para paintindi na husto. So may mga supplementary videos kami na ginagawa para makatulong, ma-uplift, no? Hindi lang necessarily as pang-preaching, kundi iba't ibang klase, no, na ginagawa para meron silang mapanood, mapatuloy na maramdaman na nandyan ang simbahan para sa kanila. At siyempre, yung patuloy namin pag-ikot, paminsan-minsan sa mga nangangailangan, pagbibigay ng ayuda, o sa pagpunta sa mga blessing, sa mga patay, para gusto ko lang idagdag, no? Sorry na sabihin ko lang na hindi lang actually nung sa Facebook page natin, hindi lang mga parishioners ang natulungan. Kasi kahit na yung mga ibang taga-tondo, basta kaya sa ako, pumupunta. Bali naaabot niyo po, Pads, yung kasi tayo sa labas? Sila ang pumupunta rito. No? At tayo naman sa school, nung sa Tibet noon, pumupunta kahit hanggang Caloocan, pinupuntahan yung mga ibang lugar. At yung mga lahat, no, na kahit hindi nasakop ng parokya, basta nangangailangan, pumupunta rito. No? Sa Facebook page nga, kahit yung mga taga Cavite, Antipolo, meron din, no, na nanghingi. No? So, ibig sabihin, marami tayong na-reach na talagang tao, no, na natulungan. No? At hindi lang mga Katoliko, kahit mga iglesia, Muslim, pupunta rito noon, lalo ng panahon ng pandemya. Mahirap, mayaman, pare-pareho nangangailangan, binibigyan natin. Ayan! Maraming salamat ulit, Father GC at Tia JJ sa
pag-tour Pag-tour. ng Samsung Boss Tondo. Pasensya na po kung medyo may technical difficulties tayo kanina. Pero ito, nagbabalik tayo ulit. Ano ulit po kami? Hindi ko kayo mag-alala. Hindi namin kayo iiwan. Sana all! Ayan na. Parang may something. Hindi, ano ka ba? 2021 na, bawal na sad boy, sad girl. Ay, Pero kailangan natin basahin yung winners. Ayan, Excited na ako. Ayan, congratulations nga pala sa ating winners for our first episode of SWOC. Please don't forget to message the page to claim your prize. Maraming salamat sa pag-share ng inyong insights on the past 2020 at inyong New Year's resolutions for this 2021. Congratulations to Vispo Maria, Alda Sumbinco, MJ Dela Cruz, Ryan Kina, Aiza Arias, and Pao Favor. Please don't forget once again to message the page to claim your prize. At eto na pala yung feeling, no? Na makasama ulit sa paglalakad ang mga salisyan. Grabe, ang warm sa kalooban. Parang ang bilis. Kaya nakastart lang natin. Oo, grabe. Huwag kayo mag-alala, may next week pa, no? So sana next week makikita rin namin kayo. Yes. Katulad ni Father Jerome na nagpapa-shoutout. Father Jerome, thank you sa support ninyo. At sa community ng Don Bosco, Carla. Yes, sir. Thank you, Father Jerome. Ayan. So, huwag kalimutan na pa next week. Don't forget to comment exclamation point notified so you get notified whenever we go live. Once again, kita-kits next week. Mag-alala tayo next week. Bye-bye! See you. Kita-kits tayo next week. Maraming salamat po sa inyong panonood sa Yes. aming SWOC. Ayan. Episode 1. Let's walk next week.